Hi guys! Welcome to my YouTube channel and Aragon Vlogs. For today's video, magluto po tayo ng pakbet. Ayan. Naisipan ko po na magbikol tayo ngayon habang nagluluto. So, ayan. Nagisa na nga po ako ng sibuyas, bawang at kamatis dyan para po tanggalan sa. Ayan. Malaag din po kaya ako ng alamang dyan para maging kompleto po yung pakbet natin. So, hindi pa pwedeng mayong alamang. Ano po? Ayan. Halo-halo lang si mga kauragon. Hello mga kauragon. Sa mga nakaka-relate at mahilig magkakaning gulay. Sa totoo lang po, nakakapagayon po talaga siya ng hawak, kutis, ayan, nakakapaputi. Sa mga mahihilig sa gulay, healthy po talaga, sobra. Kaya, mas sinasuggest ko po sa inyo na magkakan ka mo aral daw ni gulay. So, ayan, ginisa ko na nga po nilaag ko na si kamatis. Ayan, halo-halo lang. Mahilig po talaga ako sa pakbet, sa gulay, sa ampalaya. Pero po, kahit ngunyan, gusto ko pa rin po, umayo po talaga makakadaog sa talbos kamuting kahoy na ginutaan. So, ayan. Kahit po kayo mga aki pa kami talagang nabuhay kami na ang panirami permi gulay. Which is kahit wala mayong halo, sibuyas bawang lang. Swerte pa nga po kung may bitchin, di ba? So, ayan. Malaag din po pati ako dyan kasi dapat sa Indo man po yan kung malaag kung gusto nindo, pero pakbet okay na. Ako naglaag po ako dyan ng manok kasi masyado pong medyo haloy na rin po sa ref yung manok, so nilaag ko na po. Ano po? Ayan, naglaag din po ako dyan ni Magic Sarap. Inubos ko na po nung time na yan kasi tada na lang po yan, kadikit man lang yan. Pangit din po kaya na sobrang dakol na paglaag mo ng mga seasonings na ganyan. Taday man po baga healthy tamang pampalasa lang. So, ayan, naglaag din po ako dyan ng paminta para mas malasa. And asin. Konting asin lang po kasi ang ilalaag ko po na at siya na alamang may lasa na. Baka po biglang maalat. Mas maganda po yun na madagdag-dagdag na lang kita kaysa yung sobrang alat na mahirap na pong tansyahon kung paanong gigibuhon mong lasa. So, ayan, gisa-gisa lang po ng kadikit. Sa iba po na nakakahalata na minsan inapapatagalog ako, syempre po, alay naman po din ako digdiyo sa Batangas na naka-star. Almost 10 years na rin po. So, nakasanay-sanay na rin po. Pero, kahit ano pong gibuhon, talaga mong Bicol ako. Mauli ako sa Bicol. Tsaka, dahil po ako yung tao na potkit nakaabot lang sa ibang lugar, dahil natatang mag-Bicol, ay dahil man po. Kumbaga, nasanay lang po ako ng kaunti, kaya minsan na iilang na po ako. So, ayan, nilaag ko na nga po si alamang. Ayan. Ayan nga po pala, binakal ko yan na papampakbet. Meron igwa ng kaibanan ng alamang. Ayan, mas maganda po yan. Siyempre, complete recados na po baga So, kung mapakal po ka mo ng pampakbet, mas hanahanapan niyo po nindo yung may kaibanan na. Ayan, gisa-gisa lang po ng kaunti. Gisa-gisa lang ng dikita para mawara po ang lansa at maluto at kumapit po yung lasa ng manok para mas malasa po ang pakbita. Ayan. Kahit nga po mga aki pa kami, talagang pirmi kaming gulay. Natong, talbos kamuting kahoy, kangkong, natawyo lang ang kaibanan. So, nasanay po kami na gano'n. Minsan nga, iniisip ko po minsan lang po kami makakanamit kadto ng karne. Siguro mga hanggang 5 times, 4 times lang kami nakakakaning karne sa sarong taon. So, ganun po. Mga gulay po kasi sa Bicol dati, makukuha mo lang sa likod ng harong. Mahilig po kaya magtanom ang papa ko ng mga gulay-gulay dati. So, ayan, nilag ko na nga po si kalabasa kasi kailangan po pag maluto ko na ng pakbet, mas maganda pong magayon pong inutunta ang kalabasa. Tayo po yan si medyo matagas-tagas baga. Tsaka, ayan, tataan ko po kamo ng tip. Tagalogin natin para maintindihan ng iba. Bibigyan ko po kayo ng tip sa pagluluto ng pakbet. So, ayan. Kaya po ako inuna yung kalabasa para
kukuha po ako dyan mamaya pag medyo malambot na at dudurugin ko po para mas kumapit po yung lasa ng kalabasa sa sauce. Medyo sticky po siya, medyo malapot po at talagang mas masarap po. Ayan, tips po yan sa mga nagluluto ng pakbet. Ayan, nilagyan ko na nga po ng konting tubig. Ayan. Tagalog Bicol tayo para maintindihan po rin ng ibang mga Tagalog. So, ayan, nilagyan ko na nga po ng takip yung aking pakbet para mas mabilis lumambot yung kalabasa. So, ayan, nilagay ko na rin po yung okra at sitaw. Nilagay ko na po kasi totally, tatansyahin ko na lang dyan yung lasa ng pakbet na gusto ko. Kasi ayoko po ma-overcook yung sitaw at okra. Kasi nga po, pag kagaya po na sinabi ko kanina, pag overcook yung okra is parang hindi na masyadong masarap. Sobrang lalapot yung sabaw pag overcook. So, ayan. Final touch tayo. Yung lasa, kailangan nating makuha na yung gusto nating lasa. So, ayan. Hindi na nga po ako masyado nagdagdag dyan ng asin kasi nga po dun sa alamang pa lang ay saktong-sakto na. And this time po ay magdudurog ako dyan ng kalabasa para mas sumarap yung sauce niya. So, ayan, final touch na lang. So, thank you guys for watching ha. So, sana po patuloy nyo pong suportahan ng mga kagaya ko na small YouTuber. So, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Ann Oragon Vlog. So, ayan guys, malapit na tayong kumakan. Makarakan kita mga ka-Oragon. So, ayan, luto na nga po. At nagugutom na ang person. Ayan, thank you for watching guys. Tara, makakan po mga ka-Oragon.